Damas, true enough, hinila-hila na ako nitong dalawang pare. Doon at the very middle, para akong batang hinihila. Hindi ko alam kung saan ako pupunta because there were at least 10,000 people in Karkar. It was on the top of the mountain. True enough, when I went there, she was flat, bedridden. I didn't say a word because naawa lang ako. I put my hand, you know what she did? She sat down, stood up, and walked. Halos himatayin ang mga tao. Itong dalawang particular incidents na ito, iniisip ko, ano kayang mayroon itong dalawang ito at gumaling? But yung pagiging bata nila, lumapit sila sa Eucharist, dinaladala ng kamag-anak kasi they were both helpless, kaya sila pinagaling ng Diyos. Kinakailangan ang bata bumalik sa atin. Pero alam natin yan eh. Pero sabi ko nga, may nung isang araw naman, nagmisa ako doon sa Villa San Miguel. Mayroon doong grupo ng Sandigan Foundation. Yung pala itong Sandigan Foundation, akala ko itong mga bata. Yung pala mga senior citizens. So, ang kanilang mga sakit ay arthritis, rheuma, masakit ang tuhod, malabo ang mata. So, nung pinipre-over ko sila, tinatanong ko, anong edad nyo na? Sabi ka, Father, 85. Ikaw, 90. Sabi ko, pagka ang sakit ninyo ay arthritis, rheuma, hindi makalakad, malabo ang mata, normal lang po yan. Ano ang abnormal? Kapag po kayo na senior citizen, kayo'y nagbabata-bataan, wala kayong tinandaan, yan ang kailangan yung ipahil. Yung second childhood. Yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos sa atin ay maging bata, hindi maging childish. Yung pagiging childish, itinescribe naman ngayon ni James. Yung silosa, chismosa, may galit sa dibdib. Pero ang childlike, full of wisdom. Karamihan yung mga sinasabi ng bata, yun ang katotohanan. Full of wisdom, no guile, walang pretensions, pure. Yun ang ating iisipin. Katulad ng sinabi ko, bakit tayo pagagalingin ng Diyos? It is for our personal sanctifications. And it is for our salvation. And it is for the glory of God. Lagi-lagi kong sinasabi, don't take any possessions. Dito sa healing kong ministry na ito, it's so humbling. Kasi po pag tinatanong ako ng tao, Father, gagaling po ba ako? Sabi ko, hindi ko alam. Itanong mo sa Diyos. Nasaan po ang Diyos? Magdasal ka. Nakakausap po ba siya? Makakausap mo siya. As a matter of fact, it is so true na ang Diyos nagsasalita. Most of the time, wala lang tayong panahon. At sa healing celebration, ibinigay, there are two aspects of the Eucharist that will give us healing. And that is liturgy of the Word and liturgy of the Eucharist. Yung salita ng Diyos nakakapagpagaling. Paparito pa lang ako last week, may isang babae umiiyak. Sabi ko, bakit ka naman umiiyak? Father, during the Mass, nahil na ako. Kasi parang kinakausap mo ako eh. Sabi ko, bakit? Ano bang sinabi ko? Sabi mo, huwag kang magalit sa iyong asawang... Galit na galit ako sa asawa ko. Bakit? Kasi sabi mo sa homily, lasenggo ay lasenggo nga. Oh, sorry, hindi ko alam yun. Huwag mo na sabihin sa iba. But God is talking to us in a very concrete and simple way. It's very doable. Pwede natin gawin. Yung sa mga nakikinig ngayon sa television, nanonood ng TV ngayon, God is talking to you as well in a very concrete and personal way. Ano kanyang sasabihin? Magpatawad ka na. There is no room for you to worry. Alam niyo, dito sa healing history ko na to, dito ko napatunayan na ang tao pala, hindi pwedeng pagalingin ang kanyang sarili. On my way here,
nagiinom po lagi ako ng Tylenol kasi nagko-complain ako kay God. God, ako pa pinepray ko na pinepray ang iba, but when I pray over myself, hindi ako nagaling. Hindi talaga. But that was the very word of my spiritual director when my spiritual director told me, Fernando, that gift is not for you. It's for the people. Tatapusin ko ang aking homily sa isang istorya na nangyaring a year ago. May isang Pilipina. I was in Vancouver crying. Ang sabi niya, bakit ka naman umiiyak? Father, naririnig kita sa Pilipinas. 2 years na kitang hinahanap. Bakit? 40 years old na po ako. Wala pa po akong boyfriend. Sabi ko, nako, I'm the wrong person to ask. I'm a priest. Please, Father, ipagdasal mo ako. Sabi ko, sige, ipagdadasal kita pagkatapos ng misa. Attend ka muna ng misa. True enough, after the mass, nakaupo pa rin. Father, sabi mo, pipray mo ako. O, sige. Ano ba nga ba ang gusto mo mangyari? Father, I think the reason why I don't have a boyfriend ay ako po ay mataba. So, gusto mong pumayat. So, okay, pray over mo po ako, Father. Sabi ko, alam mo, hindi pa ako nag-pray over ng mataba na gustong pumayat. So, ikaw ang una. So, I prayed over her and I was inspired by the Lord. True enough, I was inspired. So, I closed my eyes, I made the sign of the cross, and I whispered to her ears, huwag kang kumain ng madami. After 6 months, nakita uli kami. Mapayat na. Sabi ko, ano nangyari sa iyo? Father, may boyfriend na po ako. Oh, congratulations. Ano nangyari? Father, simula nung ako ipinray over mo at binulungan mo ako, tuwi akong kakain na alaala kita, nawala na ako ng ganang kumain. Praise the Lord. Ano ang lesson? See kung gaano kasimple ang Diyos. Parang baka. Nakikipag-usap sa atin. Simple, concrete, doable. Hindi siya magsasabi sa atin ng isang bagay na hindi natin kayang gawin, na hindi natin kayang maunawaan. So, in today's Eucharistic celebrations, Jesus is talking to us. Enough of all this arrogance. Wala na yung pasikatan. Wala na yung payabangan. Hindi na kaubra yan. Hindi na. Be simple, be humble. Magpakababa tayo. Diyusa na. We are all Christians. We are all Catholics. And we profess it. Live it in a very simple way. At pwede pala. Makikinig lang tayo sa Diyos. Kagalingan na yan. Si Mama, tawa ng tawa. Let us stand and let us profess our faith. I believe in God,